Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solidra Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Martes ay matatagpuan sa Roma, Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 2. Ito po ang sinasabi. Ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Aba, hindi maaari. Hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat sa Panginoon sa pag-ibig mo sa amin. Aming itataas sa iyo ang aming mga kaibigan sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway abutin mo sila, O Diyos, at pagalingin mo. Balik mo ang mga lakas na nawala upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa kanilang sambahayan at sa kanilang kapwa. Amin ding tinataas sa iyo ang aming mga kapatid na mangingisda na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito'y iyong pinahinto. Amin ding itinataas ang aming mga kapatid na mga magsasaka na sila ay ingatan mo sa kanilang pagsaka upang ang bawat tao ay magkaroon ng pagkain sa kanilang mga hapag. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Panginoong Hesus, maraming salamat na sa pagkakataon na ang mga pagsubok, mga bagyo sa buhay na aming naranasan, Panginoon, ay pinahinto mo na. Salamat, O Diyos, dahil ang bagyong Pipito ay nalusaw, nawala, at lumabas na sa bansang Pilipinas, Panginoon. Panginoon, salamat. Salamat sa pag-ibig mo sa amin. Hindi mo kami iniwanan ni pinabayaan man. Dahil, O Diyos, ang iyong mga anak ay patuloy na nananalangin upang ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na magproteksyon o magprotect sa bawat isa sa iyong mga anak dito sa Pilipinas. Panginoong Hesus, maraming salamat sa mga katugunan at mga kasagutan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Kung iniligtas na ako at pinatawad na ang lahat ng aking mga kasalanan, bakit hindi na lang magpatuloy sa pagkakasala? Yun ang mga katanungan, mga kaibigan. Ito'y sinagot ni Apostol Pablo ang parehong katanungan ayon sa Roma 6, talatang 1 hanggang 2. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala
upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Kaya't hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Ang ideya na ang tao ay maaring magtiwala kay Hesukristo para sa kanyang kaligtasan. At pagkatapos ay mamuhay sa kasalanan gaya ng bago siyang maging mananampalataya ay hindi matatagpuan sa Biblia. Ang mga mananampalataya kay Kristo ay mga bagong nilalang na ayon sa 2 Korinto 5:17. Binago tayo ng banal na espiritu upang huwag nang mamuhay ayon sa laman. Ayon sa Galatia 5:19-21. At sa halip, mga kaibigan, ay ipamuhay ang mga bunga ng Espiritu. Ang buhay Kristiyano ay isang binagong buhay dahil binago na ng Diyos ang pagkatao ng isang tunay na Kristiyano. Ang ipinagkaiba ng Kristyanismo sa ibang mga relihiyon sa mundo ay ang ginawa ng Diyos para sa atin sa pamagitan ni Hesukristo. Isang tagumpay ng Diyos. Ang turo ng lahat ng ibang relihiyon sa mundo ay kung ano ang dapat gawin ng tao upang makamtan ang pabor at kapatawaran ng Diyos o tagumpay ng tao. Ang lahat ng ibang relihiyon ay nagtuturo na dapat tayong gumawa ng mga bagay at tumigil naman sa paggawa ng ibang mga bagay upang makamtan ang awa at pag-ibig ng Diyos. Samantalang ang Kristyanismo ay nagtuturo na ginagawa natin ang ibang mga bagay at tumitigil tayo sa paggawa ng ibang mga bagay dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Paano ang isang tao pagkatapos na siya iligtas sa kaparusahan ng kasalanan, sa walang hanggang pagdurusa sa impyerno ay babalik na muli sa kanyang dating makasalanang pamumuhay na magdadala sana sa kanya sa impyerno? Papaanong ang isang tao na matapos na linisin ang kanyang karumihan dahil sa kanyang mga kasalanan ay magnanais muli na maglunoy sa putik ng kasalanan? Paano ang isang tao matapos na malaman ang ginawa ni Hesukristo para sa kanya ay magpapatuloy sa pamumuhay sa kasalanan na parang walang halaga si Kristo? Paano ang isang tao pagkatapos na maunawaan kung paano naghirap si Kristo para mapatawad ang kanyang mga kasalanan ay magpapatuloy sa pagkakasala at ituturing na ang pagdurusa ni Kristo ay walang kabuluhan? Idiniklara sa Roma 6, talatang 11-15, kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin sa masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan, mga kaibigan, bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, mga kaibigan, pasakop tayo sa Diyos
bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Diba? Hindi. Para sa mga tunay na ipinanganak ng Diyos, hindi opsyon ang magpatuloy sa kasalanan, mga kaibigan. Yan tandaan natin, no? Hindi opsyon ang magpatuloy sa kasalanan. Dahil mayroon na tayong bagong kalikasan, bagong buhay. Ang ating pagnanasa ay hindi na ang mamuhay pa sa kasalanan. Oo, nakakasala pa rin tayo. Nandito tayo sa mundo na makasalanan. Nakakasala pa rin tayo, mga kaibigan. Hindi tayo perfect, hindi tayo banal. Ha? Kasi nandito tayo sa mundo. Ngunit sa halip na magpakaligaya tayo sa kasalanan, gaya ng dati nating ginagawa, bago tayo tinanggap ni Kristo, tayo ay ngayon ay namumuhi na sa kasalanan at nagnanais na makalaya mula roon, di ba? So ang pagsamantala sa ginawang pagsasakripisyo ni Kristo upang makapagpatuloy sa kasalanan ay hindi kayang isipin ng isang tunay na Kristiyano. Kung ang isang tao ay naniniwala na siya ay isang Kristiyano, ngunit nagnanais pa rin na mamuhay sa kaniyang dating makasalanang pamumuhay, may napakalaking dahilan upang pagdudahan niya ang kaniyang kaligtasan. Maaaring hindi siya tunay na naligtas. Sinabi ni Apostol Pablo, tiyakin ninyong mabuti kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nadaramang sumasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga itinakwil. Ayon sa 2 Korinto, Kapitulo 13, katalatang 5. Tayo po ay manalangin. O Diyos, inaamin kong nagkasala ako laban sa inyo at nararapat lamang na ako ay iyong parusahan. Salamat na inako ni Jesus ang aking mga kasalanan at tiniis ang parusang dapat na ako ang magdanas upang ako iyong mapatawad. Tinalikuran ko ang lahat ng aking mga kasalanan at nagtitiwala ako ngayon kay Jesus para sa aking kaligtasan. Salamat po sa iyong kahangahangang biyaya at kapatawaran. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Amen.